Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayong umupo. Maaari na po tayong maupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayong umaga para sa distribution of assistance to typhoon-affected residents and farmers in Cagayan. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Cagayan Governor Edgar Aglipay upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Ang Pangulo ng Pilipinas, ang minamahal ng Cagayan, President BBM Bongbong Marcos. Ang Sekretaryo ng Department of Agriculture, Kiko Laurel, at ang mga taga-Department of Agriculture, ang Sekretaryo ng Department of DSWD, ang Sekretaryo Rex Gaxalian at mga taga-DSWD, ang Sekretaryo ng DPWH, Vince Dizon, at mga taga-DPWH, ang Sekretaryo ng Department of Education and Culture, kapitbahay natin, ang GARA. Palakpakan po natin. Lahat po, kad ito'y
board member nga datoy, si kay amin nga board member, si kay amin nga mayors nga datoy, si kay amin nga kapwa Cagayano, naimbag nga bigatyo apo. Apay nga imbagak nga mahal natin ang presidente. Gusto kong sabihin na ang Cagayan noong nakarang eleksyon ng presidente, 90% ng casted vote ay bumoto sa ating presidente Bongbong. Palakpakan natin siya! Mas mataas pa sa Ilocos Norte. Pangalawa, kung bakit mahal tayo, alam niyo po, bakit mahal natin siya? Ang unang sumunod o makipag-coordinate sa national government kung paano patakbuhin ng bagong Pilipinas ay Cagayan. Tinawag kami po, lahat ng mga departamento, mga regional offices ay nag-meeting para sundin ang kagustuhan ng ating Pangulo para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Bakit mahal niya tayo? Bakit mahal natin siya? Kasi po, alam ko na nandito kayo ngayon lahat para ipakita sa kanya na maraming tao sa labas. Gusto nilang pumasok. Sabi ko, meron din kayo na iitid ni Apo Presidente ito'y unag, kisuntumat, titid mi itarwar. Rimba kanyada Apo Presidente. Amok gamin, kaya't na nga makita, kaya't na ka nga makabraso. Palakpakan ulit natin ang ating Presidente. Kung mahal natin siya, mahal din tayo. Yan ang masasabi ko sa inyo. At bakit? Kapag may kalamidad, personal na nandito siya. Nagdadala ng para sa atin at nag-iiwan pa ng pondo para maibalik natin, ma-rehabilitate natin yung mga nasira. Salamat po, Pangulo. Gusto ko lang sabihin, hindi nakapunta dito yung mayor ng Calayan. Alam niyo po, nag-hit sa Calayan at 250 kilometers per hour. Kaya 90% po ng bubong ng bahay sa Calayan ay nasira. Kaya tulungan po natin siya. Tulungan po natin ang Calayan. Pangalawa, na ginawa ng ating presidente, alam niyo po, pinababa na po niya ang mga departamento dito sa Cagayan. At ang dami na pong nangyayari ngayon dahil ang kagustuhan ng presidente na tayo'y makatulong sa kanya, sa kanyang gustong pagbababa ng presyo ng mga pangunahing pangkain ay mangyayari. Kaya inatasan niya si Sekretaryo Kiko na tulungan tayo dito sa probinsya para doblihin natin ang ating produksyon. Gusto kong sabihin sa mga bisita dito na according to Undersecretary Asis Perez ng DA, we produce more rice than we need. We produce 1.2 million metric ton. We are the number 2 in the country. Sa pagmamahal namin sa iyo, Apo Presidente, continuous na nag-i-increase ng production namin kahit may bagyo. Ganon din sa mais, 1 million metric ton.
pataas din ang aming production. Ganon din sa meat. Ganon din sa isda, Apo Presidente. Yan po kami po ay ginagawa namin ito na patuloy na pataas ang produksyon ng Cagayan dahil kami ay mahal ka namin, Pangulong Presidente. Yan ang totoo. Ulit, itaas natin ang kamay natin at itaas natin ganito at isigaw natin, One Cagayan para kay Bongbong. One Cagayan para kay Bongbong. Ayan, Apo Presidente. Pangatlo, kung bakit ka namin mahal, Apo Presidente, ay nandito kami ngayon. Kung ano man ang sasabihin mo sa amin, susunod kami, Apo Presidente. Buhay namin ay nasa likod mo. Yan ang masasabi namin. Alam niyo, Apo Presidente, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Para madoble po namin ang production namin. Paano namin madodoble ang production namin? Kalahati pa lang ang irrigated lands namin, Apo Presidente. Kung yung sinabi ng Department of Agriculture at National Irrigation Authority ni Apo Guillen at ni Apo Kiko, na 4 na dam na ipapalagay nila dito ay mangyayari, ay madodoble po namin ang production namin sa palay, Apo Presidente. At Apo Presidente, kung ibibigay ni Kiko yung 6 na rice industrial complex, wala kaming rice industrial complex. Ang 1 million metric ton na palay namin, ibiyabiyahe pa namin sa Nueva Ecija at Bulacan. Bakit ganon, Apo Presidente? Lumalabas sa Cagayan ang produkto ng Cagayan. Dito sa Cagayan, Apo Presidente, may 2 mayor. May 2 mayor na binibili nila ang palay at 18 pesos per kilo. Ginigiling, binabayo na po, Presidente, pinagbibili ng 30 pesos per kilo sa mga hirap na Cagayano. Kung tutulungan nyo kami na magkaroon ng rice industrial complex, mapapaba namin ang presyo 25 to 30 ang bigas, Apo Presidente. At may papataas namin ang presyo para sa, alam niyo, kung hindi manalon, mangalap ang Cagayano. Kaya ito nandito ngayon, 90% ng Cagayano, manalon o mangalap. At kung bibigyan mo kami ng rice industrial complex, may tataas natin ang presyo ng palay. Sa ngayon, Apo Presidente, 10 piso lang per kilo ang palay. 12 pesos ang presyo ng kapital per kilo. Yan ang problema, Apo Presidente. Pero mangyayari ito, Apo Presidente, kung bigyan mo kami ng rice industrial complex. Alam nyo, Apo Presidente, nasisira ang makalsada natin. I would like to direct this problem to Secretary Vince Hison. Apo Vince Hison, gusto kong sabihin sa inyo na mga truck sa Cagayan na pupunta doon sa Nueva Ecija at Bulacan ay may kargang 50 tons, 1,000 bags of 1,000 bags, 2,000 bags. Kaya ang ibig sabihin, 50 tonelada ang karga ng mga truck. Ang bridges natin, 25 ton lang ang pwede. Bakit na hindi natin i-barge yung bigas na yan mula dito, kung dito na magigiling? Dadalhin diretso sa Manila. At kami, ipagbibili namin sa mga LGU na Manila para wala ng rice trader na nansasamantala sa mahihirap ng mga nalon. Apo Presidente, tulungan niyo po kami para matulungan po kayo namin.
Salamat pala, nagpadala si First Lady ng 3 mobile clinic at mga goods galing sa taas. Salamat. Pakisabi lang sa kanya. Alam ko, mahal kanya, kaya mahal din niya ang Cagayan. Ngayon, Apo Presidente, ang dami ng mga kalakal na nandito ngayon sa Cagayan. Madaming Chinese, American, German, Korean, Japanese. Gusto nilang magpatayo dito ng factory. Problema namin, Apo Presidente, ang NGCP hanggang Tugigaraw lang. Meron na kaming 150 megawatt na solar farm dito sa Northern. Hindi namin may inject sa national grid. Wala pa dito yung NGCP. Ang EMI Group of Companies, binigyan mo ng lisensya para makapagpatayo ng 1,000 megawatt. Kapartner po namin ng Westinghouse. Hindi magpalabas ang pera ng Westinghouse kung wala yung koneksyon ng NGCP sa Magapit. Nandun pa lang sa Tugigaraw. Pangasim, Apo Presidente, padatingin mo dito para yung 1,000 megawatt ay may inject namin sa national grid para sa ibang probinsya ng Northern Luzon. Apo Presidente, ang Singapore ay magpapadala next month na mga eksperto para tulungan kami paano mga lakal, how to market and give brand to Cagayan high-value product. Alam nyo ba, Apo Presidente, na ang pinakamatamis na pomelo ay dito sa Cagayan, sa Pamplona at Tabulog. Ang pinakamagandang gamit o seaweeds ay nasa Santa Praxedes at Claveria. Ang pinakamatamis na mangga ay nasa Rizal. At ang pinakamaraming dairy ay sa Sulana. Pero, Apo Presidente, wala. Kailangan namin ng tulong. Mabuti na lang, nagpunta na dito ang DTI at binibigyan kami ng suporta 10 million per product. Palakpan natin ang DTI. Apo Presidente, ito po hinihiling namin sa inyo para lalong makatulong kami na tulungan nyo ang kapwa naming Pilipino. I would like to state again what Undersecretary Asis Perez has said. Cagayan produce rice than they need, corn than they need, meat than they need, fish than they need. Yan po ang Cagayan. Tulungan niyo po kami para tulungan kayo na tulungan po ang kapwa naming Pilipino. Mga kapwa Cagayano, tumayo nga tayo lahat. Agtakder tayo po. Tayo sa pataya tayo. Kinapo bongbong na suportaran tayo sa. Agbilang aktitalo. Iliyaw tayo, one Cagayan para tibagong Pilipinas. Maysa, dua, talo. One Cagayan para sa bagong Pilipinas. Para kay Bongbong. Diyos ang hinapo. Maraming salamat po, Governor Aglipay. Sa oras na ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng assistance para sa typhoon-affected residents and farmers dito sa probinsya ng Cagayan. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ating tunghayan ang ceremonial distribution of assistance sa pangunguna ni Ms. Belly Torado mula sa Santa Ana. Leticia Castillo mula sa Santa Ana. Annabel Cabinan mula sa Santa Ana. Mary Rose Agustin mula sa Santa Ana.
Aida Candelaria mula sa Santa Ana. Ronalyn Mabilog mula sa Gonzaga. Rosalie Baclig mula sa Gonzaga. Virgelina Tavas mula sa Gonzaga. Crizel Corpus mula sa Gonzaga. At Mia May Orteza mula sa Gonzaga. Maraming salamat po. Ngayon naman, ating pong inaanyayahan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. upang samahan ng ating mahal na Pangulo sa pamamahagi naman ng assistance sa ating mga typhoon-affected farmers dito sa Cagayan. Ating tunghayan ang ceremonial distribution of assistance. Gary Dolores mula sa Santa Ana. Rivelino Salvador mula sa Santa Ana. Charlie Mark Carpio mula sa Gonzaga. Luvimin Mafe mula sa Gonzaga. Jenny Cortez mula sa Gonzaga. Marites Arellano mula sa Gonzaga. Helen Antonio mula sa Bugay. Natividad Talaro mula sa Bugay. Tolentino Udam mula sa Santa Teresita. Rolando Aguban mula sa Santa Teresita. Dito na po nagtatapos ang ating distribution of assistance. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Inaanyahan po namin ng ating mahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang mensahe. Na ibag daw yung amin na po. Agtugaw po tayo. Ti probinsya, ti governor tayo. Governor Egay Aglipay, ti probinsya, ti Cagayan. Napaspas ti governor yun. Hampag agtugaw. Adana ti nalabaga mga folder. Nalabaga ha. Makita yun. Very good. Mabilis ang trabaho. Apo nga opisyales, mga mayores, opisyales, ti probinsya, ti Cagayan, Cagayan kin kakabsat, ti mananalod tayo, na embag bagit na aldaw, yung amin na po. Nandito po kami upang mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka na tinamaan ng bagyong Nando. At nakita naman natin dito sa Cagayan, ang tinamaan na malakas doon sa amin, swinerte kami sa Ilocos Norte, hindi gaano. Malakas ang tubig, malakas ang hangin, pero walang masyadong nasira, yun lang tanim namin. Pero nakita ko yung mga rice field, nakapag-harvest sila ng maaga. Kaya kahit papano, nasalba natin yung harvest na yun. Kahit na medyo maaga, mabuti na yun, imbis na masira. At kaya naman kami nandito upang makatulong sa ating mga magsasaka, ating mga manalo tayo, nga mag-recover dito sa mga nawala sa inyo na kinuha ng typhoon ng Nando dito sa nakaraan na weekend. Ay
marami po tayong naging biktima at marami po tayong kailangan na tulungan dahil po eto nga wala tayong magagawa. Nagbabago talaga ang panahon. Kailangan po natin baguhin ang ating sistema ng agrikultura. Kailangan natin kilalanin at maunawaan kung ano ba ang kailangan gawin para sa sistema ng ating ng ating weather prediction, ng pag-asa, lahat yan, para mas maganda ang ating response. Kaya po, sinama ko na po, nandito po ang 4 na kalihim ng iba't ibang departamento ang nagbigay po ng tulong para sa ating mga magsasaka. Andito po sa DA, ang Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Namamahagi rin po, lalo po lahat ito, nakikita nyo po, DSWD po ito, para ibibigay para doon sa mga displaced, yung mga na umalis, kailangan umalis, na-evacuate, na kailangan umalis sa bahay. Galing naman po sa DSWD yan, andito po ang ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Andito rin po, mag-i-inspection na naman, ang ating bagong Secretary of the Department of Public Works. Kasi titignan daw niya kung naging problema ang mga hindi magandang ginawang flood control project. Kaya't nandito po, DPWH Secretary Vince Dizon. Kasama din po dyan, dahil meron tayong ginagawa po na feeding program para sa ating mga kabataan, hindi lang feeding program, kundi pati ang medical na examination, binibigyan po, pupunta po kami sa eskwelahan mamaya para makita kung magandang takbo nung pagbigay, hindi lamang yung pagpakain, kung hindi magpapatingin. Pati na teacher, pinapatingin yung mga maestra, nagpapatingin na rin, at kung kailangan nila ng gamot, kung kailangan nila magpatest, gagawin na rin natin. Ito, ginagawa po ng ating DepEd Secretary Sani Angara. At dito naman po ay nakikita, alam nyo po, hindi siguro ninyong nalagtaan, nakita po ninyo ang mga pangyayari dito sa nakita nating mga malaking problema sa dating mga flood control project. Kaya naman, ay tinignan po namin, eto si Secretary Vince Dizon at saka kami, nag-meeting kami na mabuti at tinitignan namin, ano ba dito yung maganda? Ano ba dito yung hindi na talaga pwede na mukhang ghost project ito, mukhang substandard ito. Kaya po, tinignan po namin lahat po, inisa-isa po namin lahat ng project na yan. At nakita namin, nakapag-savings po tayo sa budget ng Pilipinas para sa susunod na doon, para sa 2026. Nakahanap po kami ng medyo malaking halaga. Ang halaga is 255.55 billion na piso. Biruin ninyo, kung hindi po natin ginawa yan 255 billion na yan, kung saan na lang mapupunta. Kaya't mabuti. Yan. Kaya't kinanselan na po natin lahat ng flood control project para sa 2026. At yun po ang naging savings natin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Dahil po, sa aming pag-aaral, meron pa yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So, hindi pa naubos yun. So, tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project hanggang sa susunod na taon. At meron naman tayong approve na flood control project para naman basta't nakita natin maayos ang proposal, maayos ang program of work, maayos ang completion, may acceptance ng local government. That's the new factor that we put in. Gov. Egay, I was surprised because nung umikot ako, kausap yung isang barangay chairman, wala na palang acceptance ngayon. Hindi pwede yun. Kaya ang acceptance po, pagka may project po ng national government, halimbawa, gagawa sila ng kalsada, magtatayo ng school building,
at maglalagay sila ng flood control. Nung governor po ako, hindi po pwedeng sabihin completed yung project na yun hanggang tinanggap ng local government executive. Ang problema, tinanggal yun noong nakaraang ilang taon. I don't know what year they removed that, pero nagulat ako kasi napaka-importante yan na meron kang clearance sa barangay chairman, may clearance ka sa mayor, may clearance ka sa probinsya. Dahil yun ang paraan namin sa local government para tiyakin na yung mga project ay magandang pagkagawa at tama at hindi naman nagmahal ng masyado. Kaya po, ibabalik po natin. Yan, Gob. Lahat ng LGU ngayon, mula ngayon, ay ibabalik natin ang proseso ng pag-accept ng local government executive. So, sa 255 billion po na naging savings natin sa DPWH, dahil tinanggal na po natin yung mga malalabong project na mukhang hindi naman maganda, 255 billion po, ang 36 na bilyong piso ay magiging karagdagang pondo sa DSWD para sa IX, sa Disability Inclusive Social Protection of Children at Sustainable Livelihood Program. Ano po ito mga ito? Ang AX, alam naman po ninyo, pagka nagka-problema, nagka-bagyo, ito yung po yung linalabas po natin para tumulong po sa mga naging biktima. Ito naman, Disability Inclusive Social Protection of Children, para po sa mga PWD na bata. Lalakihan po natin ang budget nila. At ito namang Sustainable Livelihood Program, napakaganda po nito. Yung mga membro ng 4Ps ay pinupuntahan po ng DSWD yan at tinutulungan sila para makapag-graduate na sila sa 4P. Meron na silang sariling negosyo, meron na maayos na ang kanilang pagpakain sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, pagpaaral, lahat yon. Ito pong Social Livelihood Program, Sustainable Livelihood Program, para po ito, turuan sila kung ano man ang gusto nilang pasukin na yung maliit na negosyo, kahit na ano. Tutulungan po ng DSWD. Napakaganda po ng programang yan, kaya dinagdagan po natin lahat-lahat, yung tatlong programa yan, ng 35.91 billion. Mahigit 26 na bilyon at kalahating milyon pisong budget mapupunta naman sa DepEd, sa Department of Education. Dahil po napakahalaga nung kailangan maging magagaling dapat yung mga anak natin mas magagaling sa atin. Kaya dapat magandang mga eskwelahan natin. Kaya po linagawa po namin para pagandahin ng unang-una, paramihin ang school room. Number 1. Pangalawa, na yung gamit ng teacher natin, ng mga bata, ay kumpleto naman. Pangatlo, na meron tayong feeding program para sa kanila. Dahil ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nakakapag-aral na mabuti ang mga bata ay masakit ang ngipin, may lagnat, basta masama ang katawan. Kaya yun din ay tinutugunan din po natin. Diyan po natin kukunin, meron pang 10 bilyon, ito naman sa CHED para sa college. Ang CHED para naman yung ating scholarship ay tuloy-tuloy. Ngayon, ang CHED dati, libre nga ang SUC, yung ating mga universities, state universities and college, mga SUC natin. Pero, may gastos pa rin dahil saan titira yung estudyante. Paano siya bibili ng libro? Ano yung kakainin niya? May gastos pa rin yun. At nakikita naman namin, kahit anong gawin nila, hindi kaya ng magulang, hindi kaya ng pamilya, tumutulong naman lahat. Pero para pampatulong, dinagdagan po namin ng scholarship program yan. Kaya yung sa CHED po, kasama, meron yung mga scholar natin, yung mga galing talaga, ay yun, ay tutulungan po natin para para matapos sila, para makatapos sila. Ang hangarin po natin sa ating education program ay sana bawat pamilyang Pilipino may graduate sa college o sa TESDA para mabuo naman ang kanyang training, buo naman ang kanyang edukasyon at makahanap siya ng trabaho.
Sa DOH naman, 29 na bilyong piso ang ilalagay natin sa Department of Health. Yung sa Department of Health ay para naman matapos natin kasi po pinaparami po natin ang ating mga ospital. Dahil ito'y natutunan po natin nung COVID, nung pandemya, na ang talagang nagamit na ospital, yung tinatawag na specialty hospital sa Maynila. Yung specialty hospital, National Kidney Center, Children's Hospital, Heart Center, yun po specialty. Pero doon napunta ang pasyente talaga dahil nung una, hindi po natin nauunawaan kung ano yung COVID. So pinuntahan natin yung mga specialty hospital. Pero nakita namin, nasa Maynila lang. Kaya gagawin po natin yung mga ospital ninyo, maglalagay po tayo ng specialty ward para nga dito sa mga sakit na ito. Sa cancer, para sa sakit sa puso, lahat po yan, sa diabetes, dialysis, lahat po ilalagay po natin dyan. At yung pinag-uusapan na linipat na 60 billion na kinuha sa PhilHealth para dalhin sa national government, ay itong 60 billion na ito, ay babalik na namin dahil nangangambang tao eh. Akala nila walang perang PhilHealth. Maraming perang PhilHealth, pero hindi na bali. Babalik namin, gagamitin namin yung 60 billion na yun para paramihin na naman ang ating mga programa. Kaya yan ang magbabayad. Yan ang magbabayad sa ating zero balance billing na libre na ang pagpunta sa ospital. Completion, yung MAIP na medical assistance na binibigay natin, palalakihin din po natin yan. Ito, sa cancer patients, Philippine Children's Medical Center, at pararamihin namin ang benepisyo na nanggagaling sa PhilHealth. Mga 4 bilyong piso naman ang pupunta sa Department of Agriculture. Dahil, alam naman po natin, maraming pagkukulang, para lalo na sa mechanization at magbibigay tayo ng mga traktor, mga harvester, mga irrigator. Ang ginagawa po namin, yung bagong irrigation system, solar na po, para yung bomba ay hindi na kailangan ng krudo, hindi na kailangan na maglagay ng malalaking koneksyon. Ito po ay solar powered na. At ito po ipapakalat natin. Ito yan po ang ginagawa ng Department of Agriculture. At nabanggit na rin ni Gobernador yung tinatawag naming rice processing center. Ito po, ano ba yung rice processing center? Ito po, ang mga processing center, magdadala po kayo ng palay ninyo kahit basa, hanggang siguro yung mga on average mula hanggang 120 tons kada araw na basa na palay, idadry na yan, igigiling na yan, ipapalis na yan, ibabag na, paglabas doon, mamimili kayo. Anong gusto ninyo? 10 kilo bag, 25 kilo bag, 50 kilo bag. At yun, nasa labas na yun. Kayo ang magiging may-ari niyan. Hindi may-ari ang gobyerno, hindi may-ari ang trader. Napupunta yan. Kaya tinanong ko po, habang nagsasalita ka, tinanong ko sa secretary natin, alam nyo po, meron po na kami yung rice processing, nakapaglagay na tayo, nakapaglagay na tayo mga 140. At sa pagkatapos ng taon nito, ay aabot na yan to what time? Hanggang 146 para sa taong 2025. Okay. Sa kinalat po natin. Pero tama po yung sinabi ng governor ninyo. Kaya sasabihin ko, I'm giving the instruction now to the Department of Agriculture to work with the governor to find a site at yung mga nasa pipeline, i-realign natin, dalhin natin dito sa Cagayan. Mama, Gob, ikaw nang bahalang mamili ng lugar. Saan natin ilalagay? Oh, yun. Kita mo, napakabilis ng inyong gobernador. Oh. Ayos. Okay. Tapos, hindi lang yun ang gagawin. May mga cold storage na gagawin para sa gulay natin, para sa isda, para hindi naman masira. At yun, kasama po yun sa mga programa ng Department of Agriculture.
Pati na yung transport, yung truck, meron din tayong programa dahil lagi kong tinatanong, yung ating farmer, meron nga siyang ani, paano niya dadalhin yung palay niya doon sa, malayo, kuminsan malayo. Sabi ko, bigyan niyo ng truck. Yung cooperative, bibigyan natin ng truck para kayo nang mamamahala, kayo na mababawasan ang gastos ninyo dahil hindi na papadala sa Nueva Ecija pa, dito na lang sa Cagayan. Lahat po ng kita sa pagtatanim ng palay hanggang sa gawing bigas, hindi po mapupunta sa trader, hindi po pinagkikitaan sa palengke. Lahat po ng kita na yan, may iwan po sa inyo, sa farmer, sa cooperative, para magamit ninyo, para sa inyong mga buhay. Ang susunod pa na malaki din ay 5 bilyong piso ay ibibigay natin sa National Irrigation Association. Dahil po, alam naman po natin, yun ang usapan namin kanina, basta't kahit na kalimutan mo na yung fertilizer, kalimutan mo na yung seedlings, kalimutan mo na yung pesticide, basta't meron tayong patubig, maganda ang ani natin. Kaya ang National Irrigation Association, pararamihin ulit, yun ang nagiging problema is yung distribution ngayon. Kapag nakapaglagay na tayo ng dam, kailangan nating isipin paano natin ikakalat, paano natin pararatingin sa mga farmer natin yung tubig. Pero may plano na tayo at dito natin kukunin yung pondong yun. At sa para yung mga tinatawag, ay tinutukoy nila na social programs. Ito yung pagtulong sa ating mga kababayan kapag may problema, kapag may sakuna, kapag may disaster, kagaya nito. Tayo naman ay maglalagay tayo ng 19 bilyong piso na ilalagay sa DOLE, ilalagay sa TUPAD. Ito po, ang DOLE. At sa DOLE, yung Department of Labor and Employment, ito po, ay silang nagbibigay yung tinatawag na TUPAD, Integrated Livelihood and Emergency Employment Special Training po. Ito po, ang TUPAD, ginagawa po ng DOLE, magbibigay po sila ng tulong at meron pang kasama na training. Kasama na rin dyan yung DTI, yung Trade and Investment natin. Magsasama-sama po sila. Kaya alam nyo po, ang ginawa po natin sa pamahalaan ay tiniyak natin na lahat ng ahensya ng pamahalaan ay sabay-sabay na nagtutulungan. Dahil yung mga problemang hinaharap ng pamahalaan ay hindi simple, hindi maliliit. Kaya kailangan talagang full force lahat. Kailangan sa basketball, full court press dapat. Kasi para magawa natin lahat ng nais natin gawin natin mabilis at walang sobrang gastos. 2 bilyong piso naman ang ilalagay natin, 2.5 billion, bibigay po natin sa Department of Information and Communication. Sila po ay nagpaparami ng internet, lalong-lalo na sa ating mga eskwelahan, lalong-lalo na sa ating mga government offices. Para po, pagka meron kayong kailangan mag-renew ng lisensya, pagka may kailangan kayo, magbabayad kayo ng buwis, hindi nyo na kailangan puntahan yung mga opisina, hindi nyo na kailangan kadil yung mga fixer. Basta't gagawin na lang ninyo sa bahay ninyo, pagka konektado na po, gagawin na lang ninyo lahat sa bahay ninyo na hindi yung mga medyo senior sa atin na hindi marunong masyado sa computer, pagawa nyo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo, kayang-kaya nila yan. Dahil kung marunong sila mag-Facebook, kaya nilang gawin yung aking sinasabi na mula sa bahay, sa computer, sa telepono, kaya. Sa smartphone, kaya na. Lahat ng bayaran, lahat ng pati dokumento, hindi na kayo mag-aantay, magpipila ng kalahating araw. Tapos sasabihin sa'yo, pag nakuha mo yung signature, sasabihin, ay kulang pa yan. Pumunta ko dun sa kabila, pumila ka na naman ng 3 oras. Tapos meron ka na naman pupunta yan. Binabawasan po natin yan dahil napakahirap sa taong bayan. Kaya yan po ang ating dinaan sa ating DICT para gumanda ang sistema na yun. Tapos, yung sinasabi na naman ng inyong gobernador,
meron tayo po linagay na 4.62 million pesos sa DOE, Department of Energy, para sa electrification program. At ang NGCP ngayon ay kinakausap natin lagi, minomonitor natin lagi, dahil behind sila sa schedule ng capital investment na paglagay ng linya. Pero nandun po tayo, tinututukan po natin para mahabol nila yung kanilang commitment dun sa kontrata nila. Meron po tayo, marami po tayo. Meron po tayo isa 135 million sa Department of Finance para sa anti-agricultural smuggling. 204 na milyong piso sa DNR. Kasi gagawa po tayo ng waste to energy. Alam mo yung mga syudad po natin, hirap na kung anong gagawin doon sa basura. Merong bagong teknolohiya, susunugin yung basura at may makukuha pa tayong kuryente sa waste to energy ang tawag. Tapos, para sa mga transport system, yung 3 billion, lalagay naman natin sa DOTR, Department of Transport, para pagandahin yung mga tren natin, para pagandahin ang ating mga kasada. Yan po, titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, hindi namin pera ito, pera ninyo na ibinahagi ninyo sa mga opisyal ng pamahalaan. Kami po ay, kung tawagan, custodian lang, tigabantay lang kami sa pera ninyo. Hindi dapat hindi amin yan, sa inyo pa rin yan. Pero sa amin, ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan, para pagandahin po maging mas maginhawa ang buhay ng inyong mga pamilya, para po sa pagpaganda at pag-usbong ng ating ginagawa na ibinubuo ng bagong Pilipinas. Diyos ginawa po, kada kaya amin, ay ayatek na kayo yan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga beneficiaries. Hinihiling po natin ang ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Muli, hinihiling po natin ang ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready at the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pangunguna ng pamamahagi ng assistance sa ating typhoon-affected residents at farmers dito sa Cagayan.